Pilipinas. Ako po si Deo Macalma. Ako naman, Thea Petro Corpuz. At narito ang headlines ng ating mabalita ngayong araw ng Huwebes at 30 ng buwan ng Mayo. Unacceptable stance ni Pangulong Bongbong Marcos kontra unilateral fishing ban ng China. Todong susundin ng AFP. 20 mangingisdang Pinoy nag-fishing expedition sa West Philippine Sea kahit may fishing ban ang China. Samantala 3 mangingisda na nawawalan noong may bagyong Aghon, hindi pa rin nakikita sa Quezon Province. 21 milyong pisong agrikultura na pinsala sa bagyong Aghon, 6 ang kumpirmadong namatay naman ayon sa NDRRMC. Southwest monsoon magdudulot ng pagulan sa bahagi ng Luzon at mas madalas na thunderstorms, shearline, monsoon rains at LPA. Asahan na raw ayon sa Pag-asa. Election period at nationwide gun ban para sa 2025 midterm elections simula sa January 12 ayon yan sa Commission on Elections. Pwede ba ngayon na para wala na Oo, ang init ng namamaril pag kami alitan sa traffic. Samantala, road rage incident sa EDSA Ayala Tunnel. Case solved ayon sa Philippine National Police. Special group ng Philippine National Police, DOTR at MMDA target lansagin ang illegal escorts. Dapat lang. Passport online appointment system ng Department of Foreign Affairs. Abay na sa pool ng technical glitches. Ano na-hack? Mas malaking revenue ng PCSO target ni bagong Chairman Felix Reyes. Wow, malupit Miss Thea, ha? Bakit lakay? Abay, hindi lamang daang milyon na ang premyo, ha? Bilyunan na ba? Bilyon Aba! na! Wow! Makataya. Dadaming tataya ng loto niyan, Oo. ha? At sa detalye na ating mga balita, nag-standby na ang Armed Forces of the Philippines at kasado na rin ang kanilang contingency plans sakaling lumala ang tensyon sa West Philippine Sea. Hindi kaugnay ng unilateral fishing ban at banta ng China na aarestuhin ang mga mangingisdang papasok daw sa teritoryo sa exclusive economic zone ng Pilipinas. Easy na nga yan sa atin yan ha? Sinabi ng AFP na hindi nilang kinikilala ang fishing ban ng China dahil ito ay territorial waters ng Pilipinas at dapat lamang na malayang nakakapangisda ang mga Pinoy. Susunod umano ang militar sa una ng sinabi ng Commander-in-Chief Pangulong Bongbong Marcos na unacceptable ang ipapatupad na arrest policy ng China. Hindi na napigilan ang higit 20 maliliit na bangka ng mga mangingisda sa Zambales para magsagawa ng fishing expedition sa West Philippine Sea ngayong araw sa kabila ng banta ng China na fishing ban. Ayon kay Ronel Arambulo, Vice Chairman ng Fishers Group na pamalakaya, ito'y para ipaglaban ang karapatan ng ating mga kababayang mangingisda sa loob ng ating exclusive economic zone. Magsisimula ang paglayag ng grupo ng alas 4 ng hapon at magtatangkang bumiyahe sa layong 20 to 30 nautical miles mula sa bayan ng Masinloc. Matatandaan namang prinotesta ng Department of Foreign Affairs itong nakaraang araw ang fishing ban ng China dahil sa paglabag nito sa international law at sa soberenya at maritime rights ng Pilipinas. Samantala, kumpirmado nga 6 ang bilang ng mga namatay dahil sa pagsalanta ng bagyong Aghon. Batay sa report ng NDRRMC, 8 naman ang naitalang nasugatan
Pero isa pa lamang dito ang kumpirmado ng NDRRMC. Umabot naman sa 51,858 ang bilang ng mga apektadong individual dahil sa bagyong Aghon o katumbas ng 16,404 families. Samantala, pumalo sa mahigit 21 milyong piso ang halaga ng pinsala ng bagyong Aghon sa agrikultura. Ayon sa National Disaster Risk Reduction and Management Council, bukod sa 272 ektaryang pananim na sira din ng bagyo ang mga palaisdaan, poultry at livestock sa Calabarzon at Bicol. Iniulat ng NDRRMC na umabot sa 51,858 na katao o 16,404 na pamilya ang naapektuhan ng unang bagyo na pumasok sa bansa ngayong taon. Kabilang sa naturang bilang ang 369 na magsasaka at mangingisda. Nawawala pa rin ang tatlong mga mangingisda na luna naman ng motorbangka na tinangay ng malakas na alon noong kasagsagan ng bagyong Aghon sa Quezon Province. Pinatindi pa ng Philippine Coast Guard ang search and rescue operations sa mga nawawalang mangisda na sakay ng motorbangka ng Mike Denmark. Sa report ng Coast Guard Southern Tagalog, huling nakita ang bangka ng mga mangisda sa karagatan ng Barangay Kalutkot sa bayan ng Bordeyo sa Quezon matapos silang magkubli dahil sa sama ng panahon. Sa ngayon, sanib person ang Coast Guard at Municipal Disaster Risk Management, Local Police at Bureau of Fire Protection sa pagganap sa mga nawawalang fishermen. Samantalang magdadala ng maulap na kalangitan na may kalat-kalat na pag-ulan at pagkidlat o pagkulog ang habagat sa kanlurang bahagi ng Luzon ngayong araw. Kasunod dito na opisyal na pagsisimula ng tag-ulan sa bansa. Sa forecast ng Pag-asa, iiral ang southwest monsoon sa Ilocos Region, Zambales, Bataan, Occidental Mindoro at Palawan. Habang ang front o ang pagsasanib ng mainit at malamig na hangin ay magdadala rin ng kaparehas na weather condition sa Batanes at Babuyan Islands. Posible rin ang mga flash flood o landslide sa mga lugar na banggit dahil sa katamtaman hanggang malakas na pag-ulan. Samantalang ang nalalabing bahagi ng bansa ay makararanas ng bahagyang maulap hanggang sa maulap na kondisyon na may pulu-pulong pag-ulan o pagkidlat at pagkulog. At sa mga lugar na mainit pa rin ang panahon, abay asahan na raw ang above normal na pag-ulan simula sa Oktubre. Tagal pa pala. Kala ko next month na. Ayon sa Pag-asa Climate Monitoring and Prediction Chief Ana Solis, posibleng magiging madalas na ang localized thunderstorms, monsoon rains at low pressure area sa pagsisimula ng rainy season. Pero sabi ni Solis, nararanasan pa rin sa bansa ang monsoon break. Kaya may ilang mga lugar pa rin ang tinatamaan ng mataas na heat index. Una rito ay dineklara ng Pag-asa kahapon ang opisyal na pagsisimula ng panahon ng tag-ulan. Usaping bigas naman tayo, layunin ng pagbaba ng taripa ng bigas ay para bumaba rin ang gasto sa mga trader at maging mas abot kaya ang presyo ng bigas nang hindi dehado ang kabuhayan ng mga magsasaka. Kasabay nito, nagpasalamat si House Speaker Martin Romualdez kay Finance Secretary Ralph Recto sa kasunduan na ibaba ang ipinapataw na taripa sa bigas para bumaba ang presyo nito ng mas mababa pa sa 50 pesos kada kilo. Layunin ng pagbabawa sa taripa na matugunan ang mataas na presyo ng bigas na sanhi ng mga mapagsamantalang trader, epekto ng El Nino at mataas na halaga sa world market. Noong nakaraang linggo, nagpulong sina Speaker Romualdez, Secretary Recto kasama ang ilang opisyal para maghanap ng solusyon upang maibsan ang mataas na presyo ng bilihin at pagtiyak na kumikita ng tama ang mga lokal na magsasaka.
Sa kabilaan niya ng bawas sa taripa, tiniyak ni Romualdez na patuloy na makatatanggap ng tulong ang mga magsasaka sa ilalim ng Rice Competitiveness Enhancement Fund o RCEF. Hanggang nitong Abril, batay sa datos ng Department of Finance, umabot ang koleksyon ng taripa sa 16 na bilyong piso mula sa imported rice na lagpas sa minimum na 10 billion pesos na ilalagay sa RCEF. Inanunsyo naman ng COMELEC ang simula ng panahon ng eleksyon sa taong 2025. Magsisimula sa January 12 hanggang June 11, 2025 ang eleksyon period kasabay ng nationwide gun ban. Ito ay batay sa inilabas na COMELEC na schedule para sa 2025 midterm elections. Maaari nang mangampanya ang mga national candidates, yung mga kandidatong senador at mga party list candidates mula February 11 hanggang May 10, 2025 at ang mga lokal na kandidato ay March 28 hanggang May 10, 2025. Ang mga overseas voting naman ay tinakda sa April 13 hanggang May 12 at ang local absentee voting ay April 28 hanggang April 30. At ang araw na eleksyon, sino iboboto mo? Wala pa. Ang eleksyon pala ay sa May 12, 2025. Lapit na. Konti na lang. Sa iba pang balita, kumbinsido si Senator Win Gatchalian na gawa-gawa lang ni Bamban Tarlac Mayor Alice Guo ang kwento na siya ay isang love child. Ito ang inihayag ni Gatchalian matapos niyang madiskubring Chinese citizen. Ang ina ni Guo batay sa kanyang sariling investigasyon. Sa panayam ng DZRH, sinabi ng senador na nakatanggap siya ng impormasyon na naninirahan sa Valenzuela City si Guo at doon niya ipinakilala ang kanyang ina na si Wen Yi. Ayon kay Gatchalian, nakasulat ang pangalang Wen Yi sa 7 sa 14 na family corporation ng mga Guo at madalas nakasama sa mga biyahe ng ama ng mayora. Sa pagdinig ng Senado, sinabi ni Mayor Guo na Amelia Leal ang pangalan ng kanyang ina, pero ayon sa Philippine Statistics Authority ay walang ganitong nakarehistrong pangalan sa kanilang ahensya. Narito ang bahagi ng panayam kay Gatchalian. Doon sa kanyang address, meron doong Valenzuela City. Apparently, sabi niya, meron siya sa Valenzuela City. Kaya nagtanong-tanong ako doon sa mga taga-amin dahil malapit lang naman sa amin. At merong kwento na lumalabas na may pinakilala siyang nanay na ang pangalan ay Wen Yi. Wen Yi. Or Winnie. Oo, Wen Yi. Sino senator ang nagpakilala? Siya at yung kapamilya niya. Oh, talaga? Sabi kong Chinese citizen ang kanyang tatay at nanay. Siya ay? Ilocana. Ay, baka Chinese din. baka baka Ilocana nga. Kasi di ba sabi ni Sen Gatchalian, Wen Yi. Baka yung nanay niya, Wen Ngay. Wen. Sa Tarlac, marami Ilocano dyan. Anyway, babalikan natin ilang pang detalye na ating mga balita. Yung nangyaring road rage sa EDSA Ayala Tunnel. Abay, ngayon nahuli na yung namaril case solved ayon sa PNP. Samantala, yung mga gumagawa ng illegal escort, lalansagin na raw ng special group ng PNP. Buti naman. At good news sa mga gustong maging bilyonaryo. Ang sabi ng bagong chairman ng PCSO, Chairman Felix Reyes, gagawin ng 1 bilyon ang jackpot prize, Miss Thea. Kailan tayo tataya lakay? Abay, pagka-bilyon na, tataya na tayo, ha? Ang detalye po ng mabalitang yan sa ating pagbabalik sa ating palatuntunang break time. RH Break Time. Oras, Mr. Cesar Lee, Mr. Michael is my guy. Alas 4:24.
Oras sa ganap na alas 4:30. At para po sa mga motoristang dumadaan sa NLEX. Sabay dumadaan sa NLEX? Haan lakay, umiwas ako sa mga tol eh. Hindi, June 4 pa naman yata ha? Oh. Nasa ating linya po mahabigan ang President CEO ng Metro Pacific Tollways Corporation na siyang nangasiwa ng North Luzon Expressway Mistea. Nasa ating linya ang dating DPWH Secretary Rogelio Babes Singson. Retired na ito sa gobyerno pero bata pa rin, Babes pa rin. Babes pa rin. Secretary Babes Singson, sir, magandang hapon po sa inyo, Secretary. Magandang hapon, Deo, at mga milyon-milyon mong tagapakinig. Magandang hapon sa inyong lahat. Magandang hapon. Yes, sir. Yes, sir. Kasama natin si Miss Thea Corpus. Magandang hapon po. Magandang hapon. Oy, Sec Babes, bilang CEO ng Metro Pacific Tollways Corporation, bakit po kayo magtataas ng toll, Secretary, sir? Dapat to hindi napapanong kasi mataas ang bilihin, may inflation. Alam mo, Deo, humingi lang ako ng paumanhin pero kailangan naman magpaliwanag ako ng konti. Ano? Opo. Etong i-increase natin sa June 4, no, in-apply namin at in-approvean ito ng TRB noong 2018 at 2020 pa. No, 2020. Anong taon na tayo ngayon? 2024. Kaya dahil nga doon sa pandemic, hindi nag-implement. Understand. Naintindihan namin yun. No? Pero ngayon, 2024 na, minarapat ng CRB na payagan na yung increase na dapat nangyari noong 2021. Ngayon, para makatulong doon sa sinasabi mong pagtataas ng presyo ng mga bilihin, Opo. ang ginawa ng TRB na sinuporta naman namin, in-exempt yung mga merong agricultural products na dumadaan sa NLEX. Hindi sila maapektuhan nitong increase. Dalawang increase yung last year na dapat na in-adjust at saka yung this year, parehong hindi epekto sa mga may agricultural products. All they have to do is get an accreditation from the Department of Agriculture para ma-exempt sila sa increase. Paano, Sec Singson, kung kami ni Thea? Ayan. Pupunta kami ng Baguio, mamimili ng mga repolyo doon. Oo. Mga Prutas at gulay. Prutas at gulay, carrots. Oo. Hindi ba kami affected sa toll fee increase? Apektado kayo dahil hindi kami regular nagbiyahe. Ayun. Ang magugulay, no? Yung mga magugulay, yung legitimate na nagbiyahe at accredited ng Department of Agriculture, yun exempted yun. Magkano po ang magiging increase pa naaasahan ng ating mga motorista? Well, yung Class A, yung tinatawag natin Class A, Class 1 vehicle, yung mga sasakyan, private vehicles, 7%, no, 5 piso kung dito sa magmula Balintawak hanggang Marilao at kung dulot-dulo hanggang dulo na ng NLEX hanggang Santa Ines, 27 pesos. That's about a 7%. Ngayon, doon sa malalaking truck, no, dulo na, no, yung class 3 na tinatawag, yung mga big truck, no, also on 8%. No? So, tataas ng 81 pesos kung dulot-dulo. No? Halos isang konti lang sa 1 litro ang itinaas. No? But again, no, let me emphasize, exempted dito yung mga may karga ng agricultural products at certified by the Department of Agriculture. Ito bang increase na ito, Secretary Singson, sir, ito ba i-approve ng TRB? Oo, approve pa yan noong 2021 dapat implementasyon. Kaya lang nga, because of the situation then na may pandemic, ngayon lang nila inaprubahan ulit itong June 4. At itong masisingil yung toll increase, Secretary Singson, sana man gagamitin ito ng Metro Pacific Tollways.
bayad utang. Kayo maraming utang. O, doon na lang, kami yung pinakamalaking utang sa buong Metro Pacific Group. Dahil naman yung mga ibang kumpanya, dahil alam mo naman ang klase ng negosyo to, kailangan itayo mo muna bago ka makakubra. Diba? At unang-una, ang dahil namin pinapagawa, yung Candabas Viaduct, no? Ongoing yan. Pag dumaan ka doon, makikita mo, nasa ibabaw na. Yun, yung Candabas Viaduct na yan, bata pa ako, bagong trabaho pa lang ako sa Oo. Marcos time pa ito. Ano? Marcos time pa yan, no? Nakabalik na ako, 75 years old na ako, hindi po ginagawa. Lagpas buhay na yan. Delikado na. Kaya ginagawa namin ngayon, kinukumpuni yan, naglagay kami ng third viaduct sa gitna. No? Pag nadadaan ka yun, halos this year, tatapusin na yung gitnang yan. Para ganun, medyo maayos na namin yung mga lumang portion. Alam mo naman yan, kung galing ka sa south, papunta kang Manila, puros overloaded yung mga trucks na dumadaan dyan, no? So, medyo bugbog sarado yon, no? Yung palang viaduct, Sec Singson, sir, ay ano yan, responsibility ng Metro Pacific. Akala ko public works yan. Hindi. Kasama kasi sa expressway yan. So, responsibilidad na namin ang pag-maintain yan at pag-aayos. Ba't daw i-increase pa kayo, Secretary Singson? Million yata isang araw ang kinikita ng toll ninyo mula Balintawak hanggang Santa Ines. Baon sa utang. Ako nga, hindi naman lahat ng toll roads kumikita. Para lang, baka kala nyo lahat ng toll roads kumikita. Yung tinayo namin Cebu Cordoba Bridge ngayon, ang laki ng talo ng kumpanya ron. So hindi lahat kumikita, ha? Baka kala nyo, tubong lugaw yung kala namin tubong lugaw kasi tindaan mo dyan na bayad. Lahat ng dadaan magbabayad. Hindi totoo yun. Pambayad sa utang at saka construction, napakamahal ng magpa-maintain yan. Curious na ako, Sec Singson, sir. Magkano kinikita araw-araw ng Metro Pacific sa toll mula Balintawak hanggang sa... Yung mga numerong ganyan, kinakalimutan ko yan. dapat nga yan ang memorize mo, Secretary Singson, sir, para at least malaman ng taong bayan. Ayan. Kasi talagang I could find out but not at this time. Ayan. Hanapin ko pa sa mga folders kung katambak na nandito dito. Pa-reportin po niyo yung inyong treasurer, yung sa finance. Para dapat nalalaman niyo araw-araw kung magkano ang kinikita diyan, Secretary Singson, sir. Tawagan mo ulit ako bukas kung gusto mo, sasabihin ko sa'yo. Ayan. Sige po. Ano din nalulog. Alam mo? Suki dyan naman ako kung anytime. Opo. Curious na ako, Sec Singson, sir. Alin ba ang mas malaki ang kita? Ang NLEX o SLEX? Hamak na mas malaki yung SLEX. Grabe yung traffic dyan. Malayo kami. Malayo kami sa South Superhighway, tsaka yung sa elevated hanggang hanggang airport. Malayo, mas malaki yung sa kanila. Wala kasi kayong second floor, ano? Ground floor lang ground floor lang. Nababaha pa. Wala kayong skyway. Magpalagay din kayo ng skyway para mas mahal ang singil. Nako, nabanggit mo yan. Obligado na kami maglagay ng elevated dyan sa may mula Balintawak hanggang Marilao. Wala na kami pupuntahan riyan. Ganun ba? Dabaw na kami. Pataas na. Sagad na eh. Sagad na eh. Sa widening. Ayan. Kumbaga ko, tinatawag na ba dyan? Level of service, failure. Okay, Sec Singson, sir, maraming salamat po. Paano yung pagka may nag-file ng TRO? Oo. Well, sana naman maintindihan nila na hindi naman no? Long overdue. And we acceded already to the deferment since 2021. So, medyo nasasaktan na rin.
Okay. Secretary Sir, maraming salamat. Magandang hapon po sa inyo. Thank you. Maraming salamat for the opportunity, Deo. Thank you, sir. Dating DPWH Secretary Rogelio Babes Singson, ngayon ay CEO ng Metro Pacific Tollways Corporation, ni Ninong Manibi Pangilinan. Report Miss Thea. Malaking potensyal ng agri-sector ng Pilipinas, ibinida ni DA Secretary Laurel sa Brunei. Idetalye mo RH14 Left Narciso, Miss Left. Ni, putol. Balikan natin si Let, si Manang Milky. Procurement ng mga flu at pneumonia vaccines pinamamadali sa banta ng flirt variant ng COVID-19. Idetalye mo RH12 Milky Rigonan, Manang Milky. Kaya saka pinabibilis nga ng Department of Health ang proseso para makabili na ng flu and pneumonia vaccine sa harap ng banta ng flirt variant ng COVID-19. Itong niulat ni Health Assistant Secretary Albert Domingo sa hearing ng House Committee on Appropriations. Ang kay Domingo, sa ngayon, hindi dapat maalarma ang publiko dahil nanatiling mababa ang occupancy rate ng mga ospital pagdating naman sa COVID-19 cases. As of May 18, sinabi ni Domingo sa 1,155 na dedicated ICU beds sa buong bansa. 12% lamang ang okupado o katumbas ng 141 beds. Sabi ni Domingo, ang regular beds na nasa 10,536 ay 14% lamang ang okupado, patunay na nakahanda at kayang tumugon ng mga ospital, lalo at mild cases lamang ang naitatala. Una rito, tiniyak ng DOH sa hearing ng komite, may mapagkukunan naman ang pondo para tugunan ng bagong variant ng COVID-19, kasama ni dito ang pagbili ng bakuna para mabigyan ng proteksyon ang publiko. Para sa kauna-una sa Pilipinas, DZRH, ako si Milk Regunan. Tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo, sama-sama tayo, Pilipino. Maraming salamat, Milky. Balikan natin si Letta. Malaking potential ng agri-sector ng Pilipinas. Ibinida ni Agriculture Secretary Laurel sa Brunei. Miss Let, please come in. Let? Ibinida ng Department of Agriculture ang multi-billion-dollar export potential ng Pilipinas sa iba't ibang produkto. Sa pagkipagpulong sa mga negosyante sa Brunei, sinabi ni Agriculture Secretary Francisco Chu Laurel Jr. na aabot pa sa $2.7 billion ang export potential ng bansa sa tropical fruits at mga gulay. Bukod anya sa mga karaniwang ini-export na saging, pinya, kape at niyog, umuusbong na rin ang iba pang produkto tulad ng abaka at seaweeds na nagiging popular sa international market. Ayon pa kay Laurel, mayroon ding halos $500 million. Hala, ba't naputol? Ba't mo pinutol, Diyosa? Kau talaga. Babalikan natin si Leta, samantala panalo ni Alice Guo bilang mayor ng Bamban na Tarlac. Posible ang isang kaso ng creeping invasion. Ayon kay Senator Legarda, Aris 28. Raymond at Paz, please come in. Raymond. Mayor, hindi malayong bahagi ng creeping invasion ang kaso ni Mayor Alice Guo ng Bamban Tarlac. Ito ang paniniwala ni Senador Loren Legarda sa oras na siya ay mapatunayang isang full-blooded Chinese national. Ayon kay Legarda, hindi na lang actual na gera by air, land o sea ang invasion o pag-atake, kundi sa magitan na ng cultural, economic at ngayon ay political. Mahalaga talagang mabusisi ang tunay na pagkatao ni Mayor Guo, lalo na kung mapatunayan na peke ang kanyang birth certificate. Ang masaklap ay posibleng may mga ahensya ng gobyerno ang napasok ng mga sindikato para magkaroon sila ng mga lehitimong mga dokumento at palabasin na sila ay mga lehitimong Pilipino. Itinanggi nito na tinatarget lang nila ang mga Chinese nationals sa Senate investigation, kundi ginagawa nila ito bilang seryosong usapin ng seguridad, hindi lang para sa mga Pilipino, kundi pati na sa mga Chinese-Filipino community. Narito si Senador Loren Legarda. It could be a creeping invasion. Nakikita natin na hindi naman manggagaling na sa karagatan o sa ere ang mga invasion ngayon. It could be cultural, economic, and this time it's political. Kaya dapat talaga tignan natin saan ba nanggaling ito, sa pagpeke ng mga birth certificate at mga dokumento ng mga government agencies. Kaya ang posibleng taong dayuhan ay magiging Pilipino at magiging kwalipikado para mahalal
ng mga Pilipino. So, napaka-seryosong issue ng national security ang ating sinisiyasat dito. Ang pahayag ni Senador Loren Legarda para sa kauna-unahan sa Pilipinas, DZRH, ito si Raymond Artaas, tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo, sama-sama tayo, Pilipino. Maraming salamat, Raymond. Kababahalan mo ang nangyayari, parang Amerika at saka Russia. Lakay, Alam mo kung bakit? Bakit? Nagdadagdag na sila ng production ng paggawa ng ammunition armas. Ano pinaganda na? World War III? Nakakatakot naman yan. Inarestong Chinese pogo worker na kitaan ng high-tech devices. Hala? Gadgets ipinasusuri ng CIDG. Idetali mo RH52, Edniel Parrosa. Edniel. Lakay at Nistea, tumambad sa mga tauhan ng Criminal Investigation and Detection Group ang umano'y mga advanced o high-tech na communication devices mula sa isang inarestong Chinese national. Unang dinakma ng kapulisan ng hindi pa nakikilalang suspect sa Makati City matapos ireklamo sa panunutok ng baril. Pero nang rumispondi itong otoridad, nadiskubre ng mga ito sa loob ng SUV ng Banyaga ang naglalakihang mga gadget. Atay sa paunang assessment, sinabi ni CIDG Regional Field Unit NCR spokesperson Lieutenant Colonel Imelda Reyes na maaaring gamit sa scam gaya ng phishing ay nasabing mga kagamitan. Pero dahil bago sa kanilang paningin, kailangan muna umano itong ipasuri sa mga eksperto bago matukoy kung saan talaga ginagamit itong Chinese national. Sa panayam ng media kanina, umami ng Banyagang hirap makapag-Ingles na 5 hanggang 6 na taon na siyang nagtatrabaho sa isang hindi na binanggit na pogo. Pero maging ito at kanyang buong background ay patuloy na isinasailalim ng PNP sa malalimang investigasyon. Hawak na ngayon ng CIDG itong suspect pero hindi pa nila tukoy ang pagkakakilanlan nito. Bakit, para sa kaunahan sa Pilipinas, Lakay. Bakit may baril? Chinese national? Correct, Lakay. Actually, yun yung unang kaso niya. May nagreklamo sa kanya, nakaaway niya ata, tinutukan niya ng baril, pero nang dumating ang otoridad, hindi lang baril yung nakita sa kanya, may naglalaki ang mga gadgets, parang motherboard ito, o CPU ang itsura, kung pamilyar yung ating mga kababayan, pero sa unang tingin nga, mukhang communication devices ito. Yan ang inaaral ngayon ng CIDG, kung saan ginagamit itong Chinese national, itong mga high-tech na gadget sa kanyang sasakyan. Dapat pakantahin yan. To the tune of... Yung Lakay, baka nga sabi nga nung una, na-alerto nga kami kanina sa Krame kasi may nahuli raw Chinese na may interceptor. Mahirap namang sabihin yan, kailangan antayin muna yung official na statement ng mga experts yung susuri ng gadget na yan, ng Chinese national. Okay, maraming salamat, Edniel. Balik sa inyo, Lakay at Nistea. Babalikan natin lang pang mga balita. Good afternoon, Mr. Michael Ismaygay. Magkano ba ang palitan ng dollar ngayon? Oras, Miss teka muna, ha? Anong Lakay? Yung ating mas malakas aginaldo promo sa telepono. Anong number ang pwedeng tawagan? 0998-568-9094. Ayan. Repeat it again for the second time once more. 0998-568-9094. At ang tanong po, ano ang istasyon ng radyo na nagdiriwang ng kanilang 85th anniversary? Ayan, tawag na. At para sa mga nanalo na, ayan, give others a chance. Yun naman. Oras, Miss Thea. Ganap ng 11 minuto bago mag-alas 5. Magkano kahapon, Lakay? Kahapon, 58-42. Oy, 21 Abay, centavos, yes, Lakay. 21 centavos ang ibinagsak na ating piso. Balikan natin ang mga reports. Si Miss Let ulit. Malaking potensyal ng agri-sector ng Pilipinas, ibinida ni DA Secretary Laurel sa Brunei. Idatali mo RH14 Let Narciso, Miss Let. Miss Thea, bukod nga daw sa prutas at mga gulay, ayon pa kay Secretary Laurel, mayroon din halos $500 million na export potential sa isda at shellfish at $2.2 billion sa processed foods and beverages. Kaugnay nito, umaasa ang kalihim sa mabubuong partnership ng Pilipinas at Brunei sa agri-trade at agribusiness. Binanggit rin ito ang ilan sa mga dahilan kung bakit dapat ikonsidera ng mga Bruneian investors
ang pamumuhunan sa bansa, kabilang ang malaking domestic market, masaganang likas na yaman at human resources. Tinukoy naman ng DA Secretary ang investment opportunity sa sektor ng agrikultura sa Pilipinas, kasama ang irrigation system, farm mechanization services at seed milling facilities. Para sa kauna-unahan sa Pilipinas, DZRH, ito si Let Narciso, tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo, sama-sama tayo, Pilipino. Maraming salamat, Miss Let. At meron tayong winner. Alamin nga natin kung sino itong caller natin. Hello, magandang hapon. Ganda nga po, Lakay. Hello, sino po sila? Virgilio Ablasa. Virgilio Ablasa. Ayan. Okay, mga Ber. Ayan, ang tanong ko po sa inyo, ayan, madali lang po. Ayan, sino ang bagong Prime Minister ng Singapore? Wow, ang dali naman yan, Lakay. Sino po? Hindi ko alam. Hindi ko alam. Next question, please daw, Lakay. Nagulat siya. Ano ang himpilan ng... Biro lang po yun. Tinetest lang po kayo kung updated ka sa current events. Ayan, anyway, nakalimutan ko rin yung pangalan. Ito na, ginagaggles ko na, Lakay. Ganun na. Ayan, hindi na si Lee Hsien Loong. Ayan. Ayan. Mang Ber, ano ang istasyon na nagdiriwang ng 85th anniversary? Kauna-unahan sa Pilipinas. Ang bilis naman. Congratulations, Kuya Ber. Ha? Bigyan ka agad ng 500 si Kuya. I-Viber ka agad. Yung nakasmile, I-Gcash ka agad dyan. Okay, maraming salamat, Kuya Ber. Congratulations sa Virgilio Ablasa. Kamag-anak yata ito ng Ablasa Pawn Shop? Milyonaryong kaibigan natin. Talaga, Lakay. Si Mr. Ablasa ng Ayala Alabang. Samantala sa ating sandali lang mga Miss Thea, ha? Bago ang showbiz. Yan. Naku, marami tayong babatiing Nag-graduate. graduate na at gagraduate. Yes. Abay, i-congratulate natin si Iliana Isabel Japana. Wow. Grade 6, graduate ng San Agustin School, Makati. Wow. Mula kay Daddy Lee at Lolo Odi Japana at Lola Karina. Batiin ko din, Lakay. Sino? Si Marcus Agtani ng Batak naman, Lakay. Taga Batak. Batak, Ilocos, Slovakia. Catalino Acosta Memorial Elementary School, J. Batak. Wow. At batiin din natin, graduate din si Lady Grace. Ano yung apelido ni Lady Grace, ha? Si Lady Grace nagtapos sa Pasolo Elementary School, Valenzuela City. Galing naman itong si Lady Grace, ha? Bakit, Best Lakay? in math. Wow. Third place sa Radio Broadcasting English. Wow. May 2 medals. Ayan, congratulations, Lady Rogeline Grace Fertes. Mula kay Rachel at Romel Fertes. Pamangkin yata ito ni Romel Fertes, ha? Congratulations. At congrats din kay Ocean C. Ayan. Ano ang pangalan? Ocean C. Ocean Cabiles Torneros, moving up for junior to senior high. Pagmati mula kay Lolo Fiscal Bernie Cabiles. Kuyang Bernie, ha? Apo mo pala ito, ha? Ayan, mula kay Mami Berna. At congrats kay Sarah Michelle Co. Graduate din, moving up graduation ng Malate Catholic School. Congratulations sa lahat ng mga gagraduate, ha? May honor man o wala. Oo naman, nakapagtapos. Congratulations yung Lakay. Karamihan ng public school, Lakay, kahapon nag-graduation rites. Ganun ba? Kasi yung PKS dyan sa may President Corazon Aquino Elementary School sa may Batasan, Quezon City, kahapon din nag-graduation. Congratulations sa lahat, ha? Yan. Mag-aaral kayo mabuti, ha? Mga iho, mga iha. Yes. Case solved na ang insidente ng pamarail na nagresulta sa pagkamatay ng isang driver sa EDSA Ayala Tunnel sa Makati City noong Martes. Ayon kay PNP spokesperson na Colonel Gina Fajardo, sa panig ng PNP ay solved na ang kaso dahil naaresto na ang suspect
at kinusya na siya ng murder at paglabag sa Comprehensive Firearms and Ammunition Law. Matapos magpositibo ang suspect na si Gerard Raymond Yu, isang negosyante, at siya ay nahuli sa kanyang bahay sa Riverside Village sa Pasig, at nakumpisa sa kanya ang black Mercedes-Benz. Ganda ng kotse niya, ha? Yung nabili dun sa Hapon na. At 2 caliber 40 pistols. Wow, gaganda ng mga baril. At sinuspindi na nga ng Land Transportation Office ang driver's license ni Gerard Raymond Yu na suspect sa road rage sa EDSA Ayala Tunnel, Makati City. Ayon kay LTO Chief Assistant Secretary Vigor Mendoza II, maliban sa suspensyon ay posibleng mauwi sa tuluyang kanselasyon ng driver's license ng suspect dahil sa hinaharap nitong murder case. Nagpadala na ang ahensya ng show cause order kay Yu na kasalukuyang nasa kustodiya ng Makati PNP para magsumite ng notarized affidavit kung bakit hindi dapat kanselahin ang kanyang lisensya. Samantala, nag-issue na rin ng show cause order sa nakarehistrong pangalan na may-ari ng sasakyan na ginamit ng suspect sa insidente. Walang wangwang, walang wangwang, walang counterflow, walang tong. Ito na, Mr. President Noy, kasado ng bumuo isang grupo ng PNP kasama ang DOTR at MMDA para tumutok sa mga rumaraket bilang illegal escort. Ayon kay Colonel Gina Fardo ng PNP, nakipagpulong na si PNP Chief General Romel Francisco Marbil sa DOTR at MMDA para simulan ang programa na arestuhin ang mga pulis o sinuman na illegal na nag-escort. Pangunahing trabaho ng grupo kasama ang PNP Highway Patrol Group at maging ang Integrity Monitoring and Enforcement Group na mahuli ang mga pulis na nagmumoonlight bilang mga escort, lalo sa mga Chinese na taga-pogo. Gayon din ay palakasin ang kampanya ng PNP Highway Patrol Group kontra sa mga gumagamit ng illegal na blinkers at hindi otorisadong stickers at meron pang mga wang-wang. Walang wangwang, walang wangwang, walang counterflow, walang tong. Arestado nga ng mga tauhan ng PNP Highway Patrol Group ang 2 personnel ng MMDA matapos gumamit ng police marking sa pag-escort sa isang mataas na opisyal ng gobyerno. Sa report ni HPG NCR Director Police Colonel Neil Francia, nahuli ang 2 sa ikinasang operasyon ng Oplan Wastong Hagad kung saan kabilang sa mga target ay ang mga gumagamit ng blinker. Kinilala ang mga naaresto na sina Teofilo Padilla, 54 anyos at Jonathan Pacle, 42 anyos na pinara sa Mayjok na Boulevard sa Parañaque. Mahaharap ang mga nahuli sa kasong paglabag sa usurpation of authority at illegal use of uniform or insignia. Hawak na ng HPG NCR itong mga tauhan ng MMDA na gumamit din ng mga motorsiklo nakarehistro sa ahensya. Ito na ang pinakamagandang balita natin ngayon, Miss Thea. Yan lakay. Abay, baka umabot na ng 1 bilyon ang jackpot prize sa Lotto. Aba! Ayon sa bagong chairman ng PCSO na si retired Judge Felix Reyes, mapapatas na ang revenue ng PCSO para mas maraming matutulungan na. Dito nakatuto ngayon ang bagong chairman ng PCSO na si Judge Felix Reyes. Sa panayam ng DZRH, sinabi ni Reyes na ang pagtaas ng kita ay nangulugan ng mas marami ang kanilang matutulungan dahil 30% ay mapupunta sa charity. Narito si Chairman Felix Reyes. Hangad po namin na lalo pa namin mapataas ang revenue ng PCSO sapagkat ang kalugan po ng pagtaas po ng revenue ng PCSO ay ang marami naman hong mabibigyan ng mga tulong sapagkat 30% po ng bawat po kita ng aming pong ahensya ayun po ay napapapunta sa charity. At plano rin opisyal na magpanukala ng resolution para diretso makinan tulong ang mga taga-probinsya sa ahensya, gayon din ang pagsusulong na kilalanin ng mga ospital ang kanilang mga guarantee letter. Nartong muli si Chairman Reyes.
po aking kakausapin ang aming board na kami po ay marahil ay magpanukala ng resolusyon na kahit nasa probinsya ay pwedeng dumirekta ng paghingi ng tulong at siguro ho ay makikipag-ugnayan din ho kami sa ating DOH para naman ho yun hong napakaraming pribadong hospital ay kilalanin ho yung amin hong tinatawag na guarantee letter. At ang pinakamagandang sinabi ni Chairman Reyes, abay inaasahan nilang tataasan ang jackpot price. Hindi lang milyones, daang milyon. Baka umabot ng 1 bilyon. Grabe wow. Lakoy. Baka hindi ko rin mabilang. Abay, pagka-bilyon na ang jackpot price dyan, baka araw-araw tatay na tayo sa loto niyan. At sana manalo pero kung isa lang mananalo, parang hindi maganda. Sana may waras lakay kung halimbawa manalo. Ayan. Dalawa tayo, ganyan, pwede na. O kaya mga kahit 20. 20. 100. 20 ulo. Oo. Pwede na, pwede na. Wow, kala mo naman. Nag-confute na. Showbiz tayo, Miss Thea. Ito na nga, si Heart Evangelista, pinangunahan agad ang unang meeting ng Senate spouses. Wow, feeling First Lady na. Siyempre lakay. First Lady Mainit-init ng pa. Senado. Ayan. Idetalye mo, Showbiz Princess, Ali Katloto 4th. Lakay at Miss Thea, proud na ibinahagi ng aktres at fashion influencer na si Heart Evangelista ang kanyang unang meeting bilang First Lady ng Senado. Sa Instagram, ipinost ni Heart ang kanyang pagbisita sa opisina ni Senate President Chis Escudero. Ang fashion influencer kasi ang pinuno ng Senate Spouses Foundation of the Philippines. Binubuo ito ng mga may bahay ng mga senador na nagsasagawa ng humanitarian project. Otomatikong pinamumunuan nito ng asawa ng Senate President. Pinalitan ni Hart ang may bahay ni dating Senate President Juan Miguel Zubiri na si Audrey Tan Zubiri. Matatanda ang una nito, binanggit ni Senate President Chis na medyo nagpanik si Hart sa bagong role dahil hindi sanay rito ang aktres. Pero sinabihan niya ang kanyang asawa na huwag ma-pressure at gawin lang daw kung ano ang makakaya. Para sa Break Time Showbiz, ito si Aliyah Ikatlo. Tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Para ko nang nakita, Mr. Rex Cayanong. Ayan, si Kapitan Rex Cayanong. Nanonood sa atin sa kanilang farm sa Antipolo. Ayan. Farm? Sino nakatira sa farm, lakay? Yung mga manok niya. Manok. Baka may ano dyan, unidentified. Wala ba tayong pang tinola dyan? Ayun, sasabihin. Meron ba dyan? Pang adobo, tinola, arroz caldo. Kaya hindi rin masarap pang tinola yung Texas Ayan. Anong luto mag Texas, lakay? Ewan ko anong luto. Adobo siguro. Ayan. Kasi mga Texas niya, tinuturo ka niyan, tsaka may mga vitamins pa yan. Tsaka hindi tayo makapagluto ng Texas na galing sa kanya, malamang panalo lagi, lakay. Tinatalo niya si Atong Ang Ayan. Mga kaibigan nga yan. San Antipolo, lakay? Bulong mo sa akin mamaya. Ayan, dadalhin tayo doon ni Val Gonzales. Ayan. Nang hapon, Kapitan Rex Cayanong. At tika muna bati muna natin ng happy birthday si Justice Fred Ampuan ng Court of Appeals, si Alvin Bisedo ng Magallanes, Cavite. Uy, mista ang baro ng PMA Class 82. General Max Caro, ayan, General Fernan Trinidad, PMA Class 87. Engineer Gaspar Badillo at Kuyang Michael Jan Kalang ng Masonic District ng Guam, US of A. At congrats nga pala sa mga i-install ngayon na officers ng Danilo Lim Masonic Lodge. Principal Master Procopio Lipana, Senior Warden Alan de la Cruz, Junior Warden Kuyang Dan Augusto Oro. Congratulations mga brethren. At yan na, Sister Miss Thea, ang ating tuntunang break time. Ako po si Deo Macalma. Ako naman, Thea Pet Shocker Pose. Susunod na,
Chairman of the Board, Henry Uri at Henry Uri. At hindi spy. Hindi lumaki sa farm? Hindi lumaki sa farm. Okay. Ayan. May ala-ala? Hindi marunong magpaanak ng baboy. Ayan. Maganda ang memorya. Yes, sharp. Miss Karen Oyong ng Baguio City. Yan. City of Pines. Ang Chinay na Igorota. Yan. Kaano-ano ni William? Ano ni Wilmati? Wilmati? Oo. Ano ba? Tama ba? Yun po yung may pangalan niya? Ano-ano? Si Lial. Ayan. Susunod na. Henry Uri at Miss Kay. Bye-bye. Ingat-ingat. Stay safe.